Naku, B-2 at B-1 bombers ng Amerika, walang awang binayo ang Iran. Karga nila ang mga 2,000-pound bunker buster bombs. Galing pa ng United Kingdom ang mga dambuhalang eroplanong ito. May dalang mga naglalakihang bunker busters na dumurog sa mga pasilidad ng militar ng Iran. Kasabay nito, 6 na oil tankers ang sumasabog at nasusunog ngayon sa Hormuz Strait. Isang malagim na eksena sa karagatan na tiyak na magpapabagsak sa ekonomiya ng buong mundo. Dahil dito, nagbanta na ang Iran. Isang mahabang digmaan daw ang mangyayari at sisiguraduhin nilang mapuputol ang global oil supply. Kapag nangyari ito, patay ang Pilipinas. Siguradong sisipa ang presyo ng gasolina, pamasahe at lahat ng bilihin natin. Pero alam nyo ba, hindi lang sa pisikal na giyera umaatake ang Iran. Ito ang mas nakakagulat. Nahack daw nila ang intelligence system mismo ng Amerika. Handa na ba ang Pilipinas sa pinakamalalang oil crisis at giyera na makikita natin sa modernong panahon? Panoorin nyo ang buong detalye dahil bawat segundo ng balitang ito, buhay at kinabukasan natin ang nakataya. Mga kahistoryador, sumabog na ang sitwasyon. Wala nang atrasan ito. Ang tagal nating pinag-uusapan ang tensyon sa gitnang silangan. Pero ngayon, hindi na ito basta banta o salita lamang. Nagsimula na ang matinding bakbakan at direktang tinira ng Amerika ang puso ng military power ng Iran. Pansinin nyo ito, hindi basta-bastang eroplano ang ginamit ng Amerika. Pinakawalan nila ang kanilang mga B-2 Spirit stealth bombers at ang mga supersonic na B-1 Lancer bombers. At saan sila nanggaling? Hindi sa mga base militar na malapit sa Middle East. Lumipad ang mga halimaw na eroplanong ito mula pa sa United Kingdom. Ibig sabihin, ipinapakita ng Amerika ang kanilang matinding air supremacy at global reach. Kahit gaano kapakalayo, kaya kanilang abutin at bombahin anumang oras. Ang mga B-2 at B-1 bombers na ito ay umulan ng bomba sa mga target sa loob ng Iran. At hindi lang ordinaryong bomba ang inihulog nila. Gaya ng sabi kanina, karga nila ang mga 2,000-pound bunker buster bombs. Para sa mga hindi nakakaalam, ang bunker buster ay isang uri ng bomba na idinisenyo para bumaon ng napakalalim sa lupa o tumagos sa makakapal na semento bago ito sumabog. Bakit ito ang ginamit? Dahil alam ng Amerika na tinatago ng Iran ang kanilang mga pabrika ng missile at mga armas sa ilalim ng mga bundok at mga underground tunnels. Walang silbi ang mga ordinaryong bomba rito, kaya ginamit ng Amerika ang pinakamabibigat nilang armas para durugin ang mismong kakayahan ng Iran na gumawa ng mga missiles. Nayanig ang lupa at nawasak ang mga pasilidad na matagal nang inihanda ng Iran. Ito ay isang direktang mensahe ng Amerika. Walang taguan na ligtas para sa inyo. Kaya naman umapoy ang galit ng Iran. Hindi sila papayag na bombahin na lang sila nang walang ganti. At dito na naganap ang susunod na kabanata ng madugong giyerang ito. Kung inatake ng Amerika ang lupa ng Iran, inatake naman ng Iran ang karagatan na bumubuhay sa ekonomiya ng buong mundo. Oo, isang nakakakilabot na eksena ang bumulaga sa Strait of Hormuz. 6 na dambuhalang oil tankers ang sabay-sabay na binomba, inatake, at ngayon ay nag-aapoy sa gitna ng karagatan. Nangyari ang mga pag-ataking ito malapit sa Iraqi waters. Paano ito nangyari? Gumamit ng mga makabagong drone boats na puno ng pampasabog at nagtanim ng mga sea mines o bomba sa ilalim ng dagat ang mga puwersang konektado sa Iran. Walang kalaban-laban ang mga oil tankers. Sumabog ang kanilang mga tagiliran, tumagas ang langis at umabot hanggang sa langit
ang maitim na usok mula sa nasusunog na petrolyo. Isipin nyo ang eksena, 6 na barko. Bawat isa ay may dalang milyong-milyong bariles ng langis ang nag-aapoy ngayon sa isa sa pinakamahalagang daanan ng barko sa buong mundo. Ang Strait of Hormuz ay isang napakakipot na lagusan ng tubig kung saan dumadaan ang halos 30% ng lahat ng langis na ginagamit sa buong mundo. Kapag sinara o ginulo ang daanang ito, para mong sinakal ang leeg ng global economy. Walang makakalabas na langis mula sa Middle East papunta sa Asia, Europe at Amerika. Dahil dito, nagkagulo na at nagpanik ang mga bansa, lalo na sa Asia. Ang mga bansang umaasa sa langis mula sa gitnang silangan ay natataranta na dahil biglang naputol ang supply chain. At hindi pa dyan natatapos ang kalbaryo. Sa gitna ng naglalagablab na mga barko, naglabas ng isang napakabigat na banta ang gobyerno ng Iran. Sabi nila, handa sila sa isang napakahaba at napakadugong digmaan. Wala silang balak umatras. At ang pinakamatinding banta nila, wawasakin nila ang global economy. Paano nila gagawin ito? Sa pamamagitan ng patuloy na pag-ipit at pag-atake sa mga ruta ng langis. Nagbanta ang Iran na kapag itinuloy nila ang pagharang sa Strait of Hormuz, ang presyo ng langis sa world market ay aabot sa nakakabaliw na $200 per barrel. Uulitin ko, $200 per barrel. Sa ngayon, ang normal na presyo ng langis ay naglalaro lang sa $70 hanggang $80 per barrel. Kung aabot ito ng $200, ito ay katapusan ng maraming ekonomiya. Ngayon, bakit napakahalaga nito sa atin? Paano tayo maaapektuhan dito sa Pilipinas? Makinig kayong mabuti, mga kahistoryador, dahil ito ang direktang tatama sa sikmura nating lahat. Ang Pilipinas ay isang bansang walang sariling malaking pinagkukunan ng langis. Umaasa tayo ng halos 100% sa inaangkat na langis mula sa ibang bansa. Kapag naging $200 per barrel ang langis, magkakaroon ng domino effect na dudurog sa budget ng bawat pamilyang Pilipino. Unang-una, ang presyo ng gasolina at diesel ay sisipa pataas. Baka hindi lang umabot ng ₱100 kada litro, baka humigit pa. Kapag nangyari ito, lahat ng transportasyon ay mapaparalisa. Ang mga jeepney drivers natin, mga tricycle drivers at mga bus operators mapipilitang magtaas ng pamasahe ng napakalaki para lang hindi malugi. Ang dating 20 pesos na pamasahe baka maging 40 o 50 pesos. Pangalawa, dahil mahal ang transportasyon, lahat ng produkto na ibinabiyahe ay tataas ang presyo. Ang bigas mula sa probinsya na dinadala sa Maynila, tataas ang presyo dahil mahal ang diesel ng mga truck. Ang mga isda, gulay, sardinas at mantika na binibili nyo sa palengke at grocery, doble ang itataas ng presyo. Ito ang tinatawag na hyperinflation. Baka dumating tayo sa punto na ang perang hawak nyo ay halos wala nang mabili dahil sobrang mahal ng mga bilihin. Pangatlo, ang kuryente. Marami sa ating mga power plants sa Pilipinas ay tumatakbo gamit ang langis at coal. Kung mahal ang langis sa world market, otomatikong tataas din ang generation charge sa mga bill natin sa kuryente. Ang mga negosyo at pabrika na gumagamit ng malaking kuryente ay mapipilitang magtanggal ng mga manggagawa o kaya naman ay magsara na lang ng tuluyan. Madaming Pilipino ang mawawalan ng trabaho habang sobrang taas ng presyo ng bilihin. Isang kumpletong bangungot para sa ating ekonomiya. Alam ito ng Amerika, kaya nga nag-uumpisa na silang maglabas ng milyong-milyong bariles ng langis mula sa kanilang emergency petroleum reserves para subukang pigilan ang pagtaas ng presyo sa merkado. Pero sapat ba ito?
Kung magtatagal ang gyera tulad ng banta ng Iran, mauubos din ang reserba ng Amerika. Hindi kayang takpan ng reserba ang patuloy na demand ng buong mundo. Oo, at hindi lang yan. Kung akala nyo na sa karagatan at sa himpapawid lang umiikot ang labanan, nagkakamali kayo. Hindi na lang puro bomba at missiles ang ginagamit sa modernong digmaan. Ang Iran ay may hawak pang isang baraha na niyanig ang Amerika. Ito ang mas nakakagulat. Habang umuulan ng bomba sa Iran at nag-aapoy ang mga barko sa Hormuz Strait, isang tahimik ngunit nakamamatay na atake ang inilunsad ng Iran laban sa Amerika. Sa pamamagitan ng cyber warfare o paghack, inako ng mga grupong konektado sa gobyerno ng Iran ang isang malawakang cyber attack. At hindi lang basta-bastang website ang pinasok nila. Nai-hack daw nila ang intelligence system mismo ng Amerika. Isipin nyo ito, ang intelligence system ng Amerika ang mata at tenga ng kanilang militar. Dito nakatago ang mga sikretong impormasyon, mga plano, mga lokasyon ng kanilang mga tropa at mga komunikasyon ng kanilang mga general. Kung totoo na napasok ito ng mga hackers ng Iran, isang napakalaking sampal ito sa muka ng US military. Ibig sabihin, alam ng Iran ang mga susunod na galaw ng Amerika. Pwede nilang iligaw ang mga impormasyon. Pwede nilang malaman kung saan nakapwesto ang mga susunod na atake sa kanila. Ang pagiging bulag ng isang militar sa gitna ng gyera ang pinakadelikadong pwedeng mangyari sa kanila. At hindi lang intelligence system ng militar ang inatake. Nadamay din ang mga sibilyang infrastruktura. Nai-hack ng mga Iranian groups ang mga medical companies sa Amerika, pati na rin ang mga paaralan gaya ng Minab School Network. Bakit nila inaatake ang mga ospital at eskwelahan? Dahil gusto nilang maghasik ng takot at kalituhan sa loob mismo ng Amerika. Gusto nilang maramdaman ng mga ordinaryong Amerikano na hindi sila ligtas kahit nasa loob sila ng kanilang sariling bansa. Na ang gyerang ito ay hindi lang nangyayari sa malayong Middle East, kundi nasa harapan mismo ng kanilang mga computer screens, sa mga ospital kung saan nandoon ang mga pasyente at sa mga eskwelahan ng kanilang mga anak. Isang psychological warfare na naglalayong basagin ang moralidad ng mga Amerikano. Pansinin niyo ito mga kahistoryador. Ang gyerang ito ay hindi pantay. Tinatawag itong asymmetrical warfare. Alam ng Iran na hindi nila kayang talunin ang Amerika sa isang harapang labanan ng mga eroplano at tangke. Ang Amerika ang may pinakamalakas at pinakamayamang militar sa buong mundo. Kaya ang ginagawa ng Iran ay inaatake nila ang mga kahinaan ng Amerika at ng buong mundo. Ang supply ng langis at ang computer systems. Dahil dito, napakahirap hulaan kung ano ang susunod na mangyayari. Kung magpapatuloy ang pambobomba ng US gamit ang kanilang mga B-2 at B-1 bombers, siguradong mas lalong magiging desperado ang Iran. At ang isang desperadong bansa ay gagawa ng mga hakbang na magpapasabog sa buong mundo. Kapag itinuloy nila ang pagpapasabog ng mas maraming oil tankers at maglagay pa ng maraming mga sea mines sa Strait of Hormuz, mapipilitan ang buong mundo na sumali sa gyera para lang protektahan ang kanilang mga interes. Pwedeng makisali ang China, ang Russia at ang mga bansa sa Europe. Kapag nangyari yun, isang malaking World War III ang kakaharapin natin. Mga kahistoryador, nasa bingit na tayo ng bangin. Ang mga kaganapang ito, ang pagpapalipad ng stealth bombers mula sa UK, ang pagbomba ng 6 na oil tankers gamit ang mga drones at sea mines, ang banta ng $200 per barrel na presyo ng langis, at ang pagkakahack sa US intelligence systems. Ito ay hindi mga ordinaryong balita. Ito ay ang unti-unting pagguho ng kaayusan ng buong mundo.
Ramdam na ramdam ang matinding kaba at panik. Hindi natin pwedeng balewalain ito at isiping malayo ang Iran o malayo ang Amerika, kaya ligtas tayo. Sa modernong panahon, ang isang pagsabog sa gitnang silangan ay umaabot ang shockwave hanggang sa ating mga hapagkainan dito sa Pilipinas. Ang bawat bariles ng langis na nasusunog sa karagatan ay katumbas ng pagtaas ng presyo ng bigas na kakainin natin bukas. Ang bawat hakbang ng dalawang bansang ito ay may direktang epekto sa kung paano tayo mamumuhay. Ang tanong, handa na ba ang gobyerno natin sa krisis na ito? Kayo, bilang mga ordinaryong Pilipino, paano kayo maghahanda kapag ang presyo ng bilihin ay umabot na sa puntong hindi na natin kayang bilhin? I-comment sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!